Hello there guys! Welcome back to my channel. This is PJ Katapang, ang batang ganyo vlogger ng Milan, Italy. And for tonight's episode, alam ko magugustuhan niya to, kaya wag na tayo magpatumpik-tumpik. Go na! Gusto niyo makita yung aking Alviero Martini? This is it. The company Alviero Martini was founded in 1991 in this exact place in Milan, Italy, where it still has its 5,000 square meters headquarters in the splendid settings of the Navigli. And yes, paminsan-minsan dito kami lalabas talaga ng aso along Navigli kasi marami talaga dito naglalabas ng aso. And imagine, this is where they founded the Alviero Martini. Diba ang bongga? Sa baba lang ng bahay namin. So guys, before anything else, kilalanin muna natin kung sino si Alviero Martini. Gaya ng mga ginagawa natin ever since, no? Yung mga designer, kilalanin muna natin sila. So, sino ba si Alviero Martini? Hindi ko talaga kilala yung mukha nito eh. Ito pala yan. O, diba? Pogi, hindi naman talaga si kuya, no? Anyway, actually nag-artista pa daw to eh, sabi. Yung mga designs ni Alviero Martini is very iconic kasi ito yung mga mapa. Pag nakita ka ng yung mga bags na design yung mga mapa. So, yun yung Alviero Martini. At naalala ko nung bata ako, nakikita ko siya sa airport kasi siguro nga yung mga ginagawa niya is mga valigeria or tinatawag na mga suitcases. Maleta, yun. Mga maleta. Yung mga maleta na, na mga mapa yung design. So, very, very iconic talaga. Kaya tumatak sa utak ko yun. Si Alviero Martini was born in Cunha, Italy in the year 1950. So, kayo na mag-calculate dahil mahina ako sa math kung ilang taon na si Alviero Martini ngayon. Tapos, he studied arts and specialized in visual merchandising or window dressing. Sa ngayon guys, alam nyo naman na talagang ang visual merchandising is already a course at talagang seryoso talaga yan. Dibdiban talaga yan. Kasi dito sa Italy, lalo na dito sa Milano, very, very tough ang competition when it comes to the windows of the shops. Hindi naman marami yung collection ko ng Alviero Martini. Kasi ang tawag dyan sa linya na to is the prima klase or the first class. Yun ang tawag sa kasi I think inspired ang first class or yung linya na first class, yung mga mapa na yan, inspired by the Grand Tour of the 18th century, wherein kasi nung panahong yun people travel for education, parang 'di ba, hindi masyadong leisure but for kasi mayayaman ng talaga mga besh na nakakapag-travel ng panahon yun at saka mga elitista. At kapag elitista ka, you want to know the whole world, you want to learn, and you travel. Yun ang peg that time. So, yun ang target ni yun ang inspiration sa likod ng first class collection. Diba? Bongga. Naintindihan niyo ba yung point? Parang ang labong na sinabi ko. So, without further ado, I'm showing you my Alvieros. Let's start with the one I gave my mother, which is ito. Ayan. Hobo bag. Binili ko yan kasi yung nanay ko gustong-gusto niya Alviero Martini pero hindi siya bumibili. So, ang nangyari, ako na talaga ang bumili para sa kanya. Niregalo ko sa kanya. Ang ginawa naman ng nanay ko, umuwi kami ng Pilipinas, iniwanan na doon, hindi na dinala dito pabalik. So, ngayon, wala siyang Alviero Martini. Ito na, let's start with the Alviero Martini that we have at home. Let's start with the one I gave Mark, which is the Bam Bag. Diba? Ito yung bambag, diba guys? Ang bongga, no? So, ito yung sinasabi ko sa inyo, Geo Collection, first class, prima klase in Italian. So, nung binili ko to, hindi pa masyadong uso yung bambag. Parang kobrador ng wedding lang ang peg nung unang panahon. Pero, ngayon hindi na masyadong uso eh. Pero, anyway. Ayan, ganyan siya. Ganyan ang peg niya. Actually, napakasimple ng kanyang design. Ganito lang. Tapos hindi man talaga siya as in luxurious to the highest level, pero I think this is already luxury kasi 'di ba? Medyo mahal, parang entry level sa luxury. Sa Italian luxury. So, kasi this is made of canvas. This map here is canvas, tapos leather, vachetta or baketa leather, the strap. Tapos, ito yung hardware niya. May mga tatak din ng Alviero Martini Prima Klase. The zip. May dalawa siyang compartments dito.
isa sa labas, parang yung mga basic na how do you say it? Yung fanny pack. Yun, fanny pack ang tawag dito. So sa mga nagpa-follow na sa akin, kilala niyo ako na talagang I have everything, pati mga resibo nasa akin. And this one is this is where I put the Alvaro Martini receipts, mga resibo natin. Tapos tingnan natin yung ito kung how much yung marsupio na to. 135. 135 euros nung binili natin to. Hindi ko alam kung magkano na siya ngayon. And then let's move on with another Alvaro Martini na meron ako. First, etong bonggang-bonggang Leclerc or the key holder. Pakita natin dyan. So, itong Leclerc or the key holder, actually pwede mo tong gawing coin purse kung gusto mong coin purse. Kasi pwede mo naman tanggalin to, tapos lagay mo lang mga coins. Or, gawin mo siyang card holder. Pwede mo siyang gawing card holder. Kasi, for example, di ba, kasya siya. Pwede mo siya ilagay dito. Ayan, kasya. Kahit ilang cards pa, ilagay mo siguro kasyang-kasya. Kasi, maganda yung ano niya. Spacious, kumbaga. Para sa mga cards. Makwento ko lang, no? I had 2 Louis Vuitton Leclerc na nanakaw. Kaya, sabi ko, sige na nga, mag-Alvaro Martini na lang tayo. Kasi kapag nag-Louis Vuitton tayo nag-Louis Vuitton, girl, sobrang mahal naman ng Louis Vuitton. And palagi naman nananakaw. Hindi ko alam bakit itong Alvaro Martini na to, hanggang ngayon, andito pa, hindi siya nananakaw. And kung makikita nyo, compare natin yung color dito at saka ito. Mas darker niya to kasi ito talaga yung gamit na gamit. Alam niyo yung, syempre, susi, di ba? Everyday nasa bulsa, everyday nasa bag. Ito talaga yung everyday na gamit. Kaya, ayan. Pero kung titingnan mo, intact na intact pa rin siya. Walang sira-sira. Imagine. Yung color lang ang nagbago. Pero yung mismong, look. Wala siya ni isang flaw. Hindi man lang siya napunit or whatsoever. Kaya believe din ako sa tibay at sa tatag ng Alvaro Martini. So let's move on sa much awaited. Charot, much awaited daw talaga. Much awaited dahil ito lang naman ang nag-iisa kong bag ng Alvaro Martini, which is the mini bandolier. Ito yung mini bandolier ko. Ayan. Ganyan lang siya kaliit. Masabi ko nga pala, yung Alvaro Martini, kapag bumili ka nito, hindi palaging ganito yung mapa siya ng mundo, pero pwede kang mamili kung anong side ng map yung meron doon. Kaya ako, I chose the part na merong Italy kasi nga nasa Italy ako. So ito is the part ng may Italy, kaya bonggang-bongga. Ayan yung Italy ako. Dito sa part na to. Hindi ko na makikita niya. Sa part na to, ayan yung Italy. Tapos meron akong binili na may Philippines. Hindi ko alam kung yung sa ate ko yung binili ko na may Philippines. Ito kasi Alaska, Kazakhstan. Ba't ko binili ko may Kazakhstan? I bought this for only 98 euros that time. Diba? Ang bongga na. Kasi that time, I was looking for a bag na harabas bag kasi nga meron kaming aso. And kapag may aso ka, you have to walk the dog 3 times a day. Tapos, wala naman akong pang walk the dog. Siya. Talagang mayroon pang may pang walk the dog pa si bakla na bag. Hindi, sa totoo lang, yung tipo bang harabas bag, yung parang kukunin mo na nandun na pwede mong isalpak lahat, tapos labas ka na ng aso. Yung hindi ka na kung ano-anong ilalagay. So, ito nga naisip ko, kaya, ayan, pakita ko na kung, para siyang sling bag. And I wear this like this. Yan, ganyan. Nakaganyan. Nasa gitna lang. Kasi pag nakasing na ganyan, parang girl na girl ka naman. Hindi, nasa gitna lang. Actually, nung binili ko to, hindi pa uso yung mga maliliit na bags. Tapos ngayon, usong-uso na siya. Kaya, ayun, nagagamit ko naman. And let's move on sa what fits inside this very compact bag. Maliit lang, no? Pero, let's see. So, I have here my essentials kapag lumalabas ako. First, sa panahon ngayon, kailangan ng alcohol. And then, syempre, hindi mawawala ang cellphone.
Tapos, hindi rin mawawala ang wallet. Yung wallet ko is ganito lang kasi parang card holder slash wallet to. Tapos, ano pa ba? May keys ng bahay. Tapos, andito na yung poopy bag sa loob nito. So, let's see. Diba? Kung magkakasya dito sa sa Alviero Martini natin. So, syempre, unahin kaya muna natin itong cellphone. Natin yung cellphone. Tapos, ilagay natin yung lekle, tapos yung wallet, tapos yung alcohol, and then isara natin bonggang-bongga, kasyang-kasya. Wala kang hassle, walang kahasel-hassle. Isang harabas bag talaga siya. Harabas bag siya, tapos maganda pa. 'Di ba? 5 years, wala pang signs of use meron, syempre dahil nga alam nyo naman na lagi nating gamit, tapos syempre nag-iiba yung kulay. Tingnan natin kung ano mas kulay niya. Mas dilaw pa rin itong ni Mark, kasi itong funny pack ni Mark, hindi niya masyado ito ginagamit. Ito, nagagamit ko to kasi nga harabas bag ko. So, ayan, medyo dark yung likod niya kasi yan yung nakikiskis sa damit. At look at the sides, talagang kung titingnan nyo, walang sira yung mga sides. Diba? Yung maganda dito. And the leather is still intact, na maganda pa. I hope you liked my Alviero Martini collection. Di naman collection to. Parang yung mga Alviero Martini ko lang. But anyway, if you like my video, please hit like and please share my vids. At kung hindi ka pa nag-subscribe, please subscribe. Help me grow my channel. Click the notification bell para update ka sa mga bago nating vlogs. See you in my next vlog, guys. Ciao!